Mula sa Times of India mga kapatid, eto na. Venezuela nag-deploy na rin ng mga tangke, ng mga warships mga tol, no? Matapos mga kapatid magpadala ang Amerika ng mga warships malapit dito sa Venezuela. Sabi rito, all-out war in US backyard after Trump action. Sabi rito mga tol sa title ha. Sabi rito mga kapatid sa report, yan basahin natin para makita rin ninyo. Tensions are rising in the Caribbean as Venezuela deploys warships. Nag-deploy na rin sila ng warships para harapin yung mga warships ng Amerika na ipinadala ni Trump. Drones and military convoys in response to the US sending warships and thousands of Marines to the region. President Nicolas Maduro and Defense Minister Vladimir Padrino Lopez say the moves are to combat drug trafficking and defend against external threats. The US claims the build-up targets Venezuela's alleged ties to drug cartels. Yun nga kasi ang sinasabi ng Amerika mga kapatid. Etong presidente ng Venezuela ay ang pinaka-head daw nitong drug cartel na to dito sa may Latin America. So panoorin natin mga kapatid ang nilalaman nitong report mula rito sa Times of India. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. All out war mga kapatid, no? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Yan, no? US neighbor ready for war. No? Handa na sila mga tol after Trump sends destroyers. Panibagong ano na naman to, panibagong labanan na naman to maririnig natin at aalingaw-ngaw, no? On cam, eto na Venezuela deploys warships, drones, tanks to patrol its waters. Ito yung mga tangke. Trump to send nuclear submarine off Venezuela next week, report. Kailan to report na to? August 28, kahapon to. Venezuela deploys warships, drones, and tanks amid growing US military presence. No? Kasi ngayon yung mga ni Trump, yung mga barko niya, warships niya, naglalakbay na ngayon patungong Venezuela. So eto Venezuela, nag-deploy na agad sila ng mga barko para salubungin yung mga barko ni Trump na papunta. Yan may mga sundalo na pila-pila na yung mga yan. Military convoys spotted passing through central Venezuela on Wednesday. Maliit lang to, meron nga lang daw silang 28 million na populasyon Pero mayaman sa langis. At least 4 tanks, 3 trucks carrying troops seen headed to the country's west. Meanwhile, Venezuelan Defense Minister Vladimir Lopez sent cryptic message to US. Sabi ganun. Pero no faltará. There will be those who say they are scared. Here, there is no room for fear. But we have proposed. Walang puwang. Walang walang lugar ang takot, sabing ganun. Alguien que empieza a decir, están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo. Ourselves to inform our people with a lot more strength with what we are doing to combat all of that, sabing ganun. There will be those who say, may mga magsasabing natatakot sila, pero walang puwang o walang lugar dito ang takot. Sabing ganon. At sinasabi daw nila mga kapatid sa kasarili nila to ourselves to inform our people with a lot more strength what we are doing to combat all of that. Pero sí Kailangan natin ng lakas para labanan lahat ng yan. nos hemos propuesto informarle al pueblo de Venezuela ya con mucha más contundencia lo que estamos haciendo para combatir todo eso.
President Nicolas Maduro said Venezuela is always ready to defend against external threats. Lagi silang handa upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Yan tayo eh. No? Ito na naman ang panibagong kinai-involvan ng Amerika. Y bueno, siempre preparándonos para la defensa. We are always preparing ourselves for defense, but doing our work, each one in the work it corresponds. Sí, pero haciendo nuestro trabajo. Cada quien en el trabajo que les corresponde, Silvia. Venezuela has an extraordinary diplomacy. Our diplomacy is not the diplomacy of cannons and threats because the world, Canciller, yun daw ang diplomacy nila, Venezuela tiene una diplomacia extraordinaria. cannot go back to being how it was 100 years ago with diplomacy of cannons. I have this many cannons. So handa daw sila diplomasya pero hindi sa pamamagitan ng mga kanyon. Kasi our diplomacy is not the diplomacy of cannons and threats. Hindi yun ang uri ng kanilang diplomasya, sabi niya ganun. Because the world cannot go back. Hindi na tayo maaring bumalik pa nung 100 years ago na puro tayo labanan, puro tayo digmaan. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas, porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años. La diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Sabi rito, ayan. I have this many cannons, these many ships, and I put there in front of you, and you surrender and do what I want you to do. Sabing ganun. La diplomacia de las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. No, that O haces kind lo of que a mí me da la behavior gana is que tú over. hagas. No, It's eso se over. acabó. Se acabó. Remarks came after Venezuela said it will send military vessels to Caribbean Sea. Caracas move came a week after US deployed 3 warships, 4,000 Marines towards Venezuela. Ito, barko ata ng Amerika to no? Papunta sa Venezuela. Aircraft carrier to The Trump administration announced it dispatched destroyers to curb drug trafficking. Laki ng barko, no? Report. 2 more US warships, including nuclear submarine, to arrive in Caribbean next week. Siyempre, maglalakbay pa kaya next week ang arrive niya. Ano ba ngayon? Friday na. Malapit na. Meanwhile, Venezuelan government has asked its citizens to enlist in a volunteer militia. Yun na. No, nanawagan na ang Venezuelan government sa kanilang mga mamamayan na magpalista na at mag-volunteer bilang militia, mga tol. Kung gusto nyo makipaglaban, magpalista na kayo. Siguro kung sa atin, ganyan din ang mangyayari, no? This is meant to assist the armed forces in the defense of external and domestic attacks. Ang ibig sabihin nun, yung magpapalista para suportahan ninyo yung kanyang puwersa, yung inyong mga sundalo na depensahan mula doon sa labas at saka sa mga domestic attacks. So mga bawat mamamayan na rin, kailangan makipaglaban na rin. Eto, dami nagpapalista. Since taking office, US President Donald Trump has targeted Maduro's regime. Mga nagpapalista. Kung sakasakali bang mangyayari yan dito sa ating bansa at manawagan ng ating gobyerno na kailangan nating magpalista para lumaban sa mga mananakop, kayo ba ay magpapalista? Comment naman kayo sa ibaba. Comment kayo sa ibaba kung kayo ba ay magpapalista at willing kayong makipaglaban para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas.
Trump has waged war on Venezuela's drug cartels, fentanyl flow, and cartel violence. He has increased pressure on Maduro, who's still under oil embargo since first Trump term. But analysts have downplayed the possibility of US invasion despite dramatic military build-up. So, sabi ng mga analista ay hindi mangyayari yan, hindi yan sasakupin ng Amerika. Sabing gano'n ng mga nag-a-analyst. Anyway mga kapatid, yan, bilang mga tao sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi dito sa mga umiinit na tagpo? Sabi ng mga analyst, ano lang yan, intimidation lang ng US yan para pressure rin, para puwersahin si Maduro. Pero hindi yan sasakupin ng Amerika. No? Malabo yan, sabing ganon. Anyway, hindi natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari dyan at kung ano ang magiging epekto niyan sa ating pandaigdigang ekonomiya, mga tol. Pero pwede kayong magbigay ng komento ninyo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.